Nakatayo ako sa sala ng aking munting bahay nang tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero, pero may kung anong nagtulak sa akin na sagutin ito. Sa kabilang linya, isang malamig at propesyonal na boses ang nagtanong kung ako si Elena Rodriguez. Kinumpirma ko ito na may bara sa lalamunan. Ipinaalam sa akin ng babae mula sa bangko na ang pangalan ko ay nasa sistema bilang isang delinkwenteng mangungutang at mayroon akong hindi nababayarang auto-loan na nagkakahalaga ng F2.1 milyon. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi pa ako nakakabili ng kotse. Hindi pa ako pumipirma ng anumang kontrata. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko habang hawak ang telepono. Patuloy na ipinaliwanag ng empleyado ng bangko na hindi nababayaran ang mga installment sa loob ng 3 buwan at sinimulan na nila ang legal na proseso laban sa akin. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses nang sabihin kong may pagkakamali na hindi ko pinahintulutan ang anumang iyon. Sumagot siya sa mas malumanay na tono na ikinalulungkot niya ang sitwasyon, pero lahat ng dokumento ay nasa ayos, kasama ang aking perma at social security number. Ibinaba ko ang telepono at tumitig sa dingding, ramdam ang tibok ng puso ko na parang sasabog mula sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa edad kong 64, buong buhay ko akong nagtrabaho para mapanatiling malinis ang aking credit score. Wala akong inutang kahit piso kanino man. Palagi kong binabayaran ang lahat sa oras, gamit ang aking pinaghirapang pera. At ngayon, sinasabi nilang may utang akong F2.1 milyon para sa isang kotseng hindi ko man lang alam na mayroon. Kailangan ko ng mga sagot. Tinawagan ko ulit ang bangko at hiniling na makausap ang isang taong makapagbibigay sa akin ng karagdagang impormasyon. Pagkatapos ng 30 minuto ng paghihintay at paglilipat-lipat sa iba't ibang departamento, sa wakas ay may isang supervisor na umasikaso sa akin. Ipinaliwanag ko ang buong sitwasyon na may nanginginig na boses. Nirepaso niya ang file at sinabi ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo sa akin. Ang financing ay hiniling ng aking anak, si Miguel. Ang sarili kong anak ang gumamit ng aking mga dokumento, pumeke ng aking pirma, at bumili ng kotse sa pangalan ko. Binasa sa akin ng supervisor ang delivery address ng sasakyan. Ito ay ang bahay ni Miguel. Binasa niya ang modelo ng kotse, isang luxury SUV, ang pinakabagong modelo, matingkad na pula. Pinatay ko ang tawag ng hindi man lang nagpapaalam. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi habang pinipilit ng aking isipan na iproseso ang aking narinig. Ang aking anak, ang batang mag-isa kong pinalaki matapos akong maging balo, ang binatang binigyan ko ng lahat ng makakaya ko, at higit pa. Tinalo ako ni Miguel sa pinakamalupit na paraan. Dinampot ko ang aking pitaka na may nanginginig na mga kamay at tumakbo palabas sa aking kotse. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong marinig mula sa kanya na ito ay isang malaking pagkakamali. Minaneho ko ang 20 minuto papunta sa kanyang bahay na may mabilis na tibok ng puso at isip na puno ng magkasalungat na kaisipan. Siguro may nagnakaw din ng kanyang pagkakakilanlan. Siguro wala siyang alam. Siguro may paliwanag. Pagdating ko, nakita ko ang kotse, ang pulang AC na iyon, nakaparada sa kanyang driveway, nagniningning sa ilalim ng araw na parang kinukutya ako. Nanginginig ang mga binti ko habang naglalakad papunta sa pintuan. Pinindot ko ang doorbell ng 1, 2, 3 beses. Sa wakas, bumukas ang pintuan. Ito ay si Sarah, ang asawa ni Miguel. Tumingin siya sa akin na may ekspresyong palagi niyang taglay, na parang isa akong istorbo sa kanyang perpektong buhay. Hindi man lang siya bumati. Tumabi lang siya at sumigaw sa loob na dumating na ako. Malinaw sa kanyang tono na hindi ako malugod na tinatanggap. Lumitaw si Miguel sa sala na may hawak na serbesa. Tumingin siya sa akin na walang gulat, na parang alam na niya kung bakit ako naroon. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko ang boses ko nang tanungin ko siya tungkol sa financing, tungkol sa kotse, tungkol sa aking pangalan sa isang utang na hindi ko pinahintulutan. Nagkibit balikat lang siya, na parang walang nangyari, na parang pinag-uusapan namin ang panahon. Sinabi niyang, pinondohan niya ang kotse sa pangalan ko dahil kailangan ni Sarah ng bagong sasakyan at wala silang available credit.
Sinabi niyang dapat kong maintindihan na siya ang aking manugang at nararapat sa isang bagay na maganda. Kumulo ang dugo ko. Tinanong ko siya kung paano niya nagawa iyon nang walang pahintulot ko, nang hindi man lang ako kinokonsulta. Nagpakawala siya ng maikli at mapait na halakhak. Sinabi niyang hindi ko naman ginagamit ang credit ko para sa kahit ano, na sinamantala lang niya ang isang bagay na mayroon ako, na dapat akong maging masaya na makatulong sa aking pamilya. Sumingit si Sarah mula sa sopa kung saan siya nakatingin sa kanyang telepono nang hindi ako pinapansin. Sinabi niya, palagi kang naging isang present na ina, at ngayon na ang oras para patunayan ang pagmamahal na iyon sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga installment ng kotse. Naghihirap kami sa pananalapi at ikaw, bilang lola ng kanilang mga anak, ay dapat sumuporta sa amin. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Sinabi ko sa kanila na kinakasuhan ako ng bangko, na nasira ang aking credit, na wala akong pera. Malamig na sumagot si Miguel na kailangan ko itong hanapin dahil kung hindi ako magbabayad, problema ko na iyon, hindi sa kanila. Sinabi niya na nakapangalan na sa akin ang kotse sa mga papeles at legal na ako ang responsable. Sinubukan kong pakinggan niya ako ng may katwiran. Ipinaalala ko sa kanya ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Kung paano ako nagtrabaho ng 3 trabaho ng sabay-sabay noong bata pa siya para mabigyan siya ng edukasyon. Kung paano ko binayaran ang buong matrikula niya sa kolehiyo. Kung paano ko siya tinulungan ng mag-asawa siya. Nang ipanganak ang kanyang unang anak. Nang kailangan niya ng pera para sa down payment sa kanyang bahay. Ipinaalala ko sa kanya ang bawat sakripisyo, bawat puyat na gabi. Bawat pagkain na nilaktawan ko para magkaroon siya ng busog na plato. Tumingin siya sa akin na walang pakialam at sinabi sa akin na iyon ang ginagawa ng mga ina, na obligasyon kong palakihin siya, na hindi niya hiniling na ipanganak at ako ang pumili na magkaroon siya, kaya hindi niya ako dapat singilin ngayon. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa puso. Tumayo si Sarah mula sa sofa at lumapit sa akin. Sinabi niyang nagdadrama ako, na pinalalaki ko ang lahat, na ang kotse ay nagkakahalaga lamang ng i-4,000 bawat buwan, at sa social security check ko, kaya ko itong bayaran ng perpekto. Na dapat kong ihinto ang paglalaro ng biktima at isipin ang aking mga apo na nararapat na magkaroon ng isang ina na susundo sa kanila sa isang disenteng kotse. Tinitigan ko siya. Ang babaeng tinanggap ko sa aking pamilya ng bukas ang mga bisig. Ang tinulungan ko nang magbuntis siya at wala man lang siyang pera para sa mga medical check-up. Ang binayaran ko para sa baby shower, mga damit ng sanggol, mga diaper sa loob ng maraming buwan. Ang parehong babaeng iyon ay hinihingi ngayon na bayaran ko ang kanyang mamahaling kotse, habang tinatrato ako na para bang isa akong pabigat. Iniwan ko ang bahay na iyon nang hindi na nagsasabi ng isa pang salita. Wala akong masabi sa kanila na makakagawa ng pagkakaiba. Nagpasya na sila na ako ang kanilang pinagkukunan ng pera, ang kanilang solusyon sa lahat ng kanilang problema sa pananalapi. At ang pinakamasama ay ang mapagtanto na hindi ito isang pagkakamali. Ito ay binalak. Ito ay sinasadya. Minaneho ko pabalik sa aking bahay na may mga luhang lumalabo sa aking paningin. Kinailangan kong huminto ng 2 beses sa daan dahil hindi ako makakita ng maayos. Pagdating ko, umupo ako sa aking kotse ng halos 1 oras, umiiyak lang. Umiiyak para sa pagtataksil. Umiiyak para sa kawalang utang na loob. Umiiyak dahil ginamit ako ng anak na mas mahal ko pa sa sarili kong buhay na para bang wala akong halaga. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa kusina at tumitig sa mga dingding, sinusubukang maintindihan kung paano ako umabot sa puntong ito. Paano naging isang taong napakalupit at makasarili ang aking sariling anak. Dahan-dahang lumipas ang mga oras habang inaalala ng aking isipan ang bawat sandali, bawat sakripisyo na ginawa ko para sa kanya. Kinabukasan, nagpasya akong suriin ang aking mga bank account. May kung anong nagsasabi sa akin na hindi lang ang kotse ang problema. Binuksan ko ang aking laptop na may nanginginig na mga kamay at nag-login sa aking account. Ang aking nakita ay halos ikinamatay ko. Ang aking savings account, kung saan ko inilalagay ang aking emergency fund, ay halos wala ng laman. Mayroon akong i-600,000 na ipon. Pera na ipinon ko sa loob ng maraming taon, piso-piso.
Ngayon, 15,000 na lang ang natitira. Tinitigan ko ang screen na hindi man lang kumukurap, ramdam ang pagguho ng mundo sa paligid ko. Sinuri ko ang transaction history. May mga palaging withdrawal sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Halagang is 25,000 at 35,000 ay 50,000. Lahat ginawa sa mga gigiyet na malapit sa bahay ni Miguel. Lahat ginawa gamit ang aking debit card, ang card na nakalagay sa aking pitaka, at hindi ko ipinahiram kanino man. Pero may naalala ako. 1 taon na ang nakalipas, hiniling ni Miguel na hiramin ang aking card dahil kailangan daw niyang gumawa ng madali ang deposito sa aking account. Ibinigay ko ito sa kanya nang hindi nagdadalawang isip. Anak ko siya. Nagtiwala ako sa kanya. Ibinigay niya ito sa akin pabalik ng araw ding iyon. Hindi ko pinaghihinalaan na gumawa siya ng kopya. Hindi ko naisip na natuklasan niya ang aking igi sa pamamagitan ng panonood sa akin kapag ginagamit ko ito. Patuloy akong nag-check. Binuksan ko ang aking email inbox at naghanap ng mga mensahe mula sa bangko na maaaring hindi ko napansin. Nakakita ako ng 12 ng notifikasyon na hindi ko pinansin sa pag-aakalang junk mail lang ang mga ito, pero hindi. Ito ay mga alerto para sa mga hiniling na loan, para sa mga binuksan na linya ng credit, para sa mga kahina-hinalang transaksyon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-login ako sa aking personal credit report portal. Naroon ang lahat. Bukod sa financing para sa kotse na nagkakahalaga ng F2.1 milyon, mayroon pang 3 personal loan. Isa na nagkakahalaga ng E400,000, isa pa na nagkakahalaga ng F250,000 at isa pa na nagkakahalaga ng E600,000. Lahat aprobado sa pangalan ko, lahat may aking kunwari na pirma. Lahat na ihatid sa isang account na hindi akin. Ginawa ko ang math na may nanginginig na mga kamay. Sa kabuuan, may utang akong F3.35 milyon. Pera na hindi ko nakita. Pera na ninakaw sa akin ng aking anak gamit ang aking pagkakakilanlan, ang aking tiwala, ang pagmamahal ng isang ina. Tumayo ako mula sa upuan, ramdam ang hindi kaya ng aking mga binti na suportahan ako. Naglakad ako papunta sa banyo at sumuka. Napakalaki ng gulat na hindi ito kayang iproseso ng aking katawan. Umupo ako sa sahig ng banyo nang hindi ko alam kung gaano katagal. Yakap-yakap ang aking mga tuhod, ramdam ang pagguho ng aking buong buhay. Nang makatayo ako, naghilamos ako at bumalik sa computer. Kailangan kong malaman ang higit pa. Nag-login ako sa aking credit card company account. Nakalimutan kong may credit card ako na halos hindi ko ginagamit na may 500,000 na limitasyon na inalok sa akin ng bangko ilang taon na ang nakalipas. Maxed out ang card, ay 500,000 ang nagastos. Sinuri ko ang mga transaksyon at naramdaman kong nagsisimulang palitan ng galit ang sakit. Pagbili sa mga luxury clothing store, mamahaling restaurant, isang jewelry store, isang electronic store, lahat malapit sa bahay ni Miguel, lahat sa nakaraang 4 na buwan. Si Sarah, ginagamit niya ang aking credit card na para bang kanya ito, binibili ang kahit anong gusto niya habang ako ay nabubuhay sa minimum, binabantayan ang bawat sentimo ng aking pensyon. Inimprenta ko ang lahat ng dokumento, bawat statement, bawat transaksyon, bawat loan. Inayos ko ang mga ito sa isang folder habang tumutulo ang mga luha sa mga papeles. Ito ang patunay ng pinakamalaking pagtataksil sa aking buhay. Ang patunay na sistematikong nagnanakaw sa akin ang aking anak at ang kanyang asawa sa loob ng maraming buwan. Dinampot ko ang telepono at tinawagan si Miguel. Kailangan kong marinig ang kanyang boses. Kailangan kong marinig mula sa kanya na may paliwanag. Sinagot niya ito sa ika-4 na ring na may nairitang boses na nagtatanong kung ano na naman ang gusto ko. Sinabi ko sa kanya ang aking natuklasan. Ang mga loan, ang mga withdrawals, ang credit card, lahat. Inasahan ko na kahit papaano ay magugulat siya, na itatanggi ang isang bagay, pero hindi. Mayroon lamang katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Sa wakas, nagsalita siya. Sinabi niyang may utang ako sa kanya, na kinalkulan niya ang lahat ng perang inutang ko sa kanya, para sa pagdadala sa kanya sa mundo nang wala ang kanyang pahintulot. Na bawat sentimong kinuha niya ay bahagi ng inutang ko sa kanya para sa pagpilit sa kanya na umiral.
Ang kanyang mga salita ay napakalamig, napakalkula, na hindi parang galing sa aking anak. Tinanong ko siya kung paano niya nasabi iyon, kung paano niya nabigyang katwiran ang pagnanakaw ng lahat ng mayroon ako. Tumawa siya, isang mapait na halakhak na tumusok sa aking kaluluwa. Sinabi niyang nagdadrama akong matandang babae, na wala siyang ninanakaw dahil dapat naman daw sa kanya ang lahat ng mayroon ako, na kapag namatay ako, mamana niya ito, kaya ina-advance lang niya ang hindi maiiwasan. Kinuha ni Sarah ang telepono. Sinabi niyang tumigil ako sa panggugulo sa kanyang asawa, na stressed siya dahil sa akin, na kung naging mas mahusay akong ina at binigyan sila ng pera kapag kailangan nila ito, hindi na sana nila kinailangang gawin ang mga hakbang na ito. Sinisi niya ako sa kanilang pagnanakaw. Ginawa niya akong responsable sa kanilang kawalan ng moralidad. Sinabi ko sa kanila na ire-report ko sila, na hindi sila makakaligtas dito. Tumawa siya at sinabing subukan ko. Na nasa kanila ang lahat ng dokumento na may aking pirma. Nabago ang batas, pinahintulutan ko ang lahat na walang maniniwala sa akin, na ninakawan ako ng sarili kong anak, na magmumukha lang akong baliw na matandang babae na sinusubukang kunin ang pera mula sa kanyang pamilya. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makapagsalita. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Pero mayroon pang iba maliban sa galit. May determinasyon. Akala nila mahina ako na madali akong maging biktima. Akala nila kaya nila akong wasakin at tatanggapin ko lang ito ng tahimik. Nagkakamali sila. Umupo ako ulit sa harap ng computer at nagsimulang magsaliksik. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa identity fraud, document forgery, pagnanakaw ng mga miyembro ng pamilya. Nagbasa ako ng maraming oras. Kumuha ako ng mga tala. Nalaman ko ang tungkol sa aking mga karapatan, tungkol sa mga batas, tungkol sa mga legal na proseso na maaari kong simulan. 3 oras na ng madaling araw nang sa wakas ay isinara ko ang computer. May plano ako. Hindi ito magiging madali pero kailangan kong gawin ito. Hindi lang para sa akin, pero para sa sinumang inang inaabuso ng kanyang sariling mga anak. Kailangan kong patunayan na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nangangahulugang pagiging isang walang katapusang bangko. Na ang pamilya ay hindi dahilan para sa pang-aabuso. Kinabukasan, may kumatok sa aking pintuan. Ito ay si Aling Maria, ang aking kapitbahay sa buong buhay ko. Napansin niyang nakaparada ang aking kotse buong araw kahapon at nag-alala siya. Pagbukas ko ng pintuan, nakita niya siguro ang aking kalagayan dahil agad niya akong niyakap. Sinabi ko sa kanya ang lahat, bawat detalye ng pagtataksil, bawat kasinungalingan, bawat pagnanakaw. Umiyak ako sa kanyang mga bisig na parang hindi ako umiyak sa loob ng maraming taon. Nakinig si Aling Maria ng tahimik, hinahaplos ang aking buhok na parabang ako ang kanyang sariling anak. Nang matapos akong magsalita, tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata. Sinabi niyang may kilala siyang abogado. Attorney Gonzales ang pangalan, isang tapat na lalaki na tumulong sa kanyang kapatid sa isang katulad na kaso. Sinabi niyang hindi ko dapat hayaan na makalusot dito sina Miguel at Sara, na nararapat sa akin ang hustisya, na nararapat kong mabawi ang aking buhay. Ipinilit ni Aling Maria na samahan ako para makita ang abogado. Nang hapon ding iyon, nakaupo kami sa isang maliit na opisina sa downtown. Si Attorney Gonzales ay isang lalaki na may edad na 50 na may uban at isang mabait pero seryosong tingin. Inalok niya ako ng kape at umupo sa tapat ko na may hawak na notebook. Sinabi ko sa kanya ang buong kwento mula sa simula. Hindi ako nagkulang ng anumang detalye. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng dokumentong naimprenta ko, ang mga bank statement, ang mga kahina-hinalang transaksyon, lahat. Nakinig siya ng may pag-iintindi, kumukuha ng mga tala, humihinto paminsan-minsan para magtanong ng mga partikular na tanong. Nang matapos akong magsalita, ibinaba ni Atty. Gonzales ang kanyang panulat sa mesa at tumingin sa akin na may ekspresyong naghahalo ng pagkagalit at determinasyon. Sinabi niyang ang ginawa ni na Miguel at Sara ay isang malaking krimen. Panloloko, pagpeke ng dokumento, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, embezzlement. Ang mga salita ay parang napakaseryoso, napakakatiyakan.
Ipinaliwanag niya na ang proseso ay hindi magiging mabilis o madali, na kailangan naming patunayan na hindi ko pinahintulutan ang alinman sa mga transaksiyong iyon, na kakailanganin namin ng matibay na ebidensya. Pero tiniyak niya sa akin na mayroon kaming matibay na kaso at gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para tulungan ako. Tinanong ko siya na may nanginginig na boses kung magkano ang lahat ng ito. Wala akong pera. Walang laman ang aking account. May utang ako hanggang sa aking lieg dahil sa aking anak. Ngumiti ng malungkot si Atty. Gonzales at sinabing gagawa kami ng payment plan, na ang importante ngayon ay pigilan ang pagdurugo at mabawi ang aming makakaya. Iniwan namin ang opisina na iyon na may malinaw na plano. Una, hihingi kami ng security footage mula sa lahat ng bangko kung saan ginawa ang mga kahina-hinalang transaksyon. Pangalawa, magsasampa kami ng formal na ulat ng panloloko sa mga otoridad. Pangatlo, hihingi kami ng protective order para pigilan sina Miguel at Sara na ma-access ang anumang bagay na may kaugnayan sa akin. Hinawakan ni Aling Maria ang aking kamay habang naglalakad kami papunta sa kotse. Sinabi niyang matapang ako na ginagawa ko ang tama. Pero hindi ako nakakaramdam ng katapangan. Nakakaramdam ako ng pagkasira. Nakakaramdam ako na parang isang ina na nabigo na palakihin ang isang mabuting tao. Nakakaramdam ako ng pagkakasala dahil kinailangan kong i-report ang aking sariling anak. Nang gabing iyon, nag-iisa sa aking bahay, nagsimula akong mag-alala. Hindi ko maiwasan. Ang mga alaala ay dumating na parang mga alon, sunod-sunod, na tumatama sa akin ng walang awa. Naalala ko ng 8 taong gulang si Miguel at nagkasakit ng malubha. Gumugol kami ng 3 linggo sa ospital. Natulog ako sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama nang hindi gumagalaw, binabantayan ang bawat hininga. Kumuha ako ng mga loon para bayaran ang paggamot. Nagkautang ako ng malaki. Pero nailigtas ko siya. Ginawa ko ang gagawin ng sinumang ina para sa kanyang anak. Naalala ko ang kanyang high school graduation. Kung paano sumikat ang kanyang mga mata nang matanggap niya ang kanyang diploma. Kung paano niya ako niyakap at sinabing ang lahat ay dahil sa akin, na ako ang pinakamahusay na ina sa mundo. Umiyak ako sa kaligayahan ng araw na iyon. Akala ko sulit ang lahat ng sakripisyo. Naalala ko nang makilala niya si Sarah. Sobrang in love siya, puno ng pag-asa. May mga reserbasyon ako tungkol sa kanya mula sa simula. May isang bagay sa kanyang tingin na hindi ko gusto. Pero nanahimik ako. Ayaw kong maging pakialamerang biyenan. Gusto kong maging masaya ang aking anak. Kaya tinanggap ko siya ng bukas ang mga bisig. Ibinigay ko sa kanya ang aking pagmamahal. Tinrato ko siya na parang isang anak. Naalala ko nang ipanganak ang aking unang apo. Tinawagan ako ni Miguel na umiiyak sa emosyon para sabihin sa akin na isa na akong lola. Tumakbo ako sa ospital. Nakita ko ang napakaliit na sanggol na iyon at naramdaman kong lumalaki ang aking puso. Akala ko lalo itong magbubuklod sa amin bilang isang pamilya. Hindi ko naisip na pagkalipas ng maraming taon, gagamitin ng parehong anak na iyon ang aking mga apo bilang dahilan para bigyang katwiran ang pagnanakaw sa akin. Umiyak ako buong gabi na yakap-yakap ang isang lumang larawan ni Miguel noong bata pa siya. Ang matamis na batang iyon na yumakap sa akin bago matulog. Ang batang iyon na nagsabi sa akin na kapag lumaki siya, aalagaan niya ako. Saan napunta ang batang iyon? Sa anong sandali siya naging lalaking ito na nakakita sa akin bilang isang ihi? Kinabukasan, tinawagan ako ni Atty. Gonzales. May nakuha siyang isang bagay na importante. Pumayag ang mga bangko na ibigay ang security footage. Hiniling niya sa akin na pumunta agad sa kanyang opisina. Sinamahan ulit ako ni Aling Maria. Pagdating namin, nakabukas ang laptop ni Atty. Gonzales sa mesa. Umupo ako at sinimulan niyang i-play ang mga video. Naramdaman kong bumabaliktad ang aking tiyan sa bawat imahe. Naroon si Miguel sa unang video. Pumasok sa bangko na may hawak na aking lumalapit sa teller na may kumpiyansang ngiti, nagbibigay ng mga dokumento, pumipirma ng mga papeles. Nirepaso ng executive ang lahat at tumango. Peke ang pirma ko ng aking anak sa harap ng mga kamera, na para bang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo.
Mas malala pa ang pangalawang video. Naroon si Sarah sa isa pang bangko, gamit ang aking credit card para mag-withdraw ng pera hanggang sa maximum limit na pinapayagan. 400,000 sa cash. Binilang ng teller ang mga bill habang nakangiti si Sarah, nilalagay ang pera sa kanyang designer purse. Siguro binili rin gamit ang aking pera. Ang ikatlong video ang tuluyang nagpabagsak sa akin. Si Miguel na naman, sa pagkakataong ito sa car dealership. Pinirmahan niya ang financing contract para sa fee. Nasa tabi niya si Sarah, excited, itinuturo ang pulang kotse. Nagtatawanan at nagdiriwang ang dalawa. Ibinigay sa kanila ng salesman ang mga susi. Niyakap ng aking anak ang kanyang asawa habang ako ay naging isang mangungutang ng $2.1 milyon nang hindi ko alam. Pinahinto ni Atty. Gonzales ang mga video at tumingin sa akin. Tinanong niya kung handa na akong sumulong, kung sigurado ako na gusto kong gawin ito dahil kapag nagsampa na kami ng formal na reklamo, wala nang atrasan. Haharap sa mga kasong kriminal ang aking anak. Maaari siyang makulong. Tumingin ako sa mga frozen image na iyon sa screen. Ang imahe ng aking anak na nakangiti habang ninanakawan ako. Ang imahe ng babaeng iyon na tinatamasa ang aking pera ng walang pagsisisi. At may kung anong nagbago sa loob ko. Ang sakit ay naging determinasyon. Ang kalungkutan ay naging lakas. Sinabi ko kay Atty. Gonzales na isampa ang lahat ng kinakailangang reklamo, na gawin ang kahit anong kailangan niyang gawin. Na hindi na ako ang inang papayag sa higit pang pang-aabuso. Na kung nagpa siya ang aking anak na talunin ako sa ganitong paraan, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nang hapon ding iyon, pumunta kami sa tanggapan ng district attorney. Nagsampa kami ng formal na reklamo para sa panloloko, pagpeke ng dokumento, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, at embezzlement. Nirepaso ng prosecutor na umasikaso sa amin ang lahat ng ebidensya nang may pag-iintindi. Ang mga video ay nagpapatunay. Walang paraan para itanggi ang nangyari. Tinanong niya kung alam ko na nangangahulugan ito na ang aking anak ay imbestigahan ng kriminal, na kung mapatunayan ang lahat ng aking sinasabi, maaari siyang makulong ng ilang taon. Naramdaman ko ang isang bukol sa aking lalamunan pero tumango ako. Walang ibang opsyon. Tumawid siya ng isang linya na walang babalikan. Tiniyak sa akin ng prosecutor na siseryosohin nila ang kaso, na ang mga kaso ng pang-aabusong pinansyal ng mga miyembro ng pamilya ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ng mga tao, pero kakaunti lang ang mga biktima ang naglakas loob na i-report ito. Sinabi niyang ginagawa ko ang tama, na pinoprotektahan ko, hindi lamang ang aking kinabukasan, kundi nagpapadala rin ng malinaw na mensahe na ang ganitong uri ng pang-aabuso ay hindi katanggap-tanggap. Iniwan namin ang tanggapan ng prosecutor na may kopya ng opisyal na ulat. Niyakap ako ni Aling Maria sa parking lot. Sinabi niyang ipinagmamalaki niya ako na mas malakas ako kaysa sa aking pinaniniwalaan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa sa gitna ng lahat ng sakit. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Atty. Gonzales na may higit pang balita. Nagpatuloy siyang nagsasaliksik at natuklasan ang isa pang bagay. Tinatanggap ni Miguel ang pera sa renta mula sa isang maliit na kondo na pagmamay-ari ko. Ang kondo na iyon ay ang aking tanging pinagkukunan ng karagdagang kita maliban sa aking social security. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi sa akin ni Atty. Gonzales sa telepono. Ang kondo na aking pinapaupahan ay kumikita ng $25,000 bawat buwan. Pera na dapat ay idinedeposito ng aking anak sa aking account bawat buwan dahil nagboluntaryo siyang pamahalaan ang property na iyon para gawing mas madali ang aking buhay. Nagtiwala ako sa kanya ng buo. Pero ayon sa investigasyon ni Atty. Gonzales, hindi kailanman nakarating sa aking account ang mga depositong iyon sa loob ng nakaraang 8 buwan. 200,000 na basta na lang nawala. Kinokolekta ni Miguel ang renta sa aking pangalan at itinatago ang bawat sentimo. Nagbabayad ng tuloy-tuloy ang tenant, pero napupunta ang pera sa bulsa ng aking anak. Naramdaman kong umaakyat ang galit sa aking dibdib na parang kumukulong lava. Hindi pa sapat na nakawin ang aking ipon, pumeke ng mga loon, gamitin ang aking mga card.
Ninanakaw din niya ang tanging dagdag na kita na mayroon ako para mabuhay. Bawat buwan, habang nagbibilang ako ng piso para makabili ng pagkain, ginagastos niya ang aking pera sa renta sa kung anong kapritso. Ipinaliwanag ni Achoy Gonzales na ito ay isa pang kaso na maaari naming idagdag sa reklamo, misappropriation of funds. Sinabi niyang bukas, pupunta kami para makipag-usap ng direkta sa tenant para makuha ang kanyang testimony at mga resibo ng pagbabayad. Kailangan namin ng patunay na nabayaran ang pera, pero hindi kailanman nakarating sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi tumigil sa pag-ikot ang aking isipan. Nagsimula akong magtaka kung ano pa ang maaaring mayroon. Anong iba pang kasinungalingan? Anong iba pang pagnanakaw? Kung nagawa ni Miguel ang lahat ng ito, ano pa ang itinatago niya? Kinabukasan, sinundo ako ni Atty. Gonzales ng maaga. Sabay kaming pumunta sa kondo na aking pinapaupahan. Ito ay kalahating oras mula sa aking bahay sa isang tahimik na kapitbahayan. Ang tenant ay isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Juan, isang masipag at tapat na lalaki na palaging nagbabayad sa oras. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, namutla si Mang Juan. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng kanyang mga resibo ng pagbabayad. Sa katunayan, nagbayad siya ng relihiyoso bawat buwan. 25,000 sa cash ng direkta kay Miguel, na nagbigay sa kanya ng sulat kamay na resibo. Hindi naghinala si Mang Juan ng kahit ano dahil palaging sinasabi ng aking anak na siya ang namamahala ng property para sa akin. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Mang Juan kahit na wala siyang kasalanan. Sinabi niyang kung alam niya na hindi ko tinatanggap ang pera, pupunta sana siya para hanapin ako. Tiniyak ko sa kanya na wala siyang ginawang mali, na ang biktima ay hindi lamang ako, kundi pati na rin siya, na nagtiwala na tinutupad niya ang kanyang obligasyon. Kumuha ng mga litrato si Atty. Gonzales ng lahat ng mga resibo, bawat isa ay pinirmahan ni Miguel, bawat isa ay may kanyang malinaw na makikilalang sulat kamay. Ito ang hindi mapag-aalinlangan na ebidensya na sistematikong inililihis ng aking anak ang pera na pagmamay-ari ko.